Hindi na pinigil ng dalagita ang sarili. Hindi na siya nag-alala sa pagkasira ng voice. Kahit alam niyang ang baduy-baduy niyang tingnan kapag umiiyak. Umiyak na rin siya sa balikat ni Charlie. Hanggang maramdaman niyang hinahaplos na ni Charlie ang kanyang likod. Charlie, saglit na tila nawala sa isip ni Graciela kung ano talaga ang problema ng mga sandaling iyon. Ang mainit na palad ni Charlie ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang init. Init na unti-unting nanunulay sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Hanggang maramdaman ang dalagitan na nakayakap na pala siya ng tuloy sa binata. Nagpapakukup na pala siya sa malapad nitong dibdib at mamasil na mga braso. Charlie, lihim niyang usal sa pangalan nito habang nakapikit ang mga mata at ninanamnam ang kaiga-igayang pakiramdam na dulot ng sumisingaw na init sa katawan ng binata. Graciela, mahinang usal ni Charlie sa kanyang pangalan. Lalong napapikit ang dalagita. Ang malamig na tinig nito ay tila malamig na kamay na hoplos sa kanyang puso. Charlie, ganting usal niya sa pangalan ng binata. Naramdaman ni Graciela ang sunod-sunod na muntong hininga ni Charlie na tila ba nahihirapan itong huminga. Maya-maya ay bahagyan itong inilayo ang sarili sa kanya at masuyong itinaas ang kanyang baba upang magtama ang mga mata nila. Graciela, sinong makapagsasabing hindi ka paganap na dalaga? Pagkaway tumaas ang isang kamay nito at marahang pinaraanan ng isang daliri ang gilid ng kanyang mga labi. Ang mga labi mo, tila kay sarap halikan, ang katawan mo, kay sarap yakapin. Bumilis ang tibok ng puso ni Graciela. Then kiss me, Charlie. Hamon niya rito. Yakapin mo ako. Saka niya ipinikit ang mga mata at bahagyang iniawang ang mga labi. Ganoon kasi ang nakikita ni Graciela sa mga napapanood niyang pelikula sa sine at TV. Ilang saglit na hinintay ng dalagita ang pagsayad ng mga labi nito sa mga labi niya, hanggang makaramdam siya ng kakaibang init na dumampi sa kanyang bibig. Maging ang mainit na hiningam ng kaharap ay naramdaman niyang tumama sa kanyang mukha. Charlie, nalunod sa galak ang kanyang puso. It was his lips, kissing her lips, at walang babalang iniyakap ni Graciela ang braso sa leeg ng binata. Ganon din ang nakikita niyang ginagawa ng mga bidang babae na hinahalikan ng katambal ng mga ito sa pelikula. Bahagyang nagulat si Charles sa kanyang ginawa. Gayunpaman, saglit lang ang pagkatigalgal nito. Maya-maya ay kinabig ng binata ang batok niya upang lalong maglapat ang mga labi nila. Isang buntong hininga ang nagpilit na kumawala sa lalamunan ni Graciela. Kailangan niyang gawin yun upang mabawasan ang mga emosyong nag-uumalpas sa kanyang puso. Hanggang ang halik na ipinagkakaloob sa kanya ni Charlie ay dumiin. Ang mga labi nito ay nagsimulang maging marubdob sa paghalik. Muli siyang napadilat. At sa pagkakatitig niya sa puting kisame, tila siya nakakita ng mga anghel na nag-aawitan. At muling nagbalik sa isip ni Graciela ang pelikulang napanood kani-kanina lang. Ginagad niya ang paraan ng paghalik ng bidang babae sa bidang lalaki. Iginalaw niya ang mga labi. Isinusunod sa paggalaw ng mga labi ni Charlie. Nang maramdaman niyang tila nagpupumilit ang munting dila nito na makapasok sa loob ng kanyang bibig, ibinuka niya iyon at hinayaang makapasok ang munting panauhin. Gayon din naman sinalubong niya iyon ang sariling dila hanggang malasahan nila ang laway ng isa't isa. Iyon na yata ang pinakamaligayang sandali sa buhay ni Graciela. Iyon na yata ang mga sandaling ayaw na niyang matapos. Umungol si Simon at gumalaw sa pagkakahiga sa sopa. Napaigtad si Charlie at automatikong nailayo ang katawan nito sa katawan ni Graciela. I'm sorry, wika nito sabay tayo. Charlie, alanganing tawag ng dalagita. Ngunit tila walang narinig ang binata at tuloy-tuloy na itong pumasok sa sariling silid. Tulalang napatitig sa lumapat na pinto si Graciela. Ngunit maya-maya ay napangiti siya at tila wala sa loob na nahaplos ng isang daliri. Ang gilid ng mga labing kanina lang ay inaangka ni Charlie. Ganoon pala ang halik. Ang unang halik sa loob-loob niya. Hindi ko makakalimutan ang sandaling ito. Kuya, sumungaw ang ulo ni Graciela sa pinto ng silid ni Simon. Pwede ba tayong mag-usap? Sure, nagagangat ito ng tingin mula sa nilalamay na trabaho. Halika. Pumasok siya at naupo sa gilid ng kama nito. Pinagdaop niya ang mga kamay sa kandungan. Ninenervyos ang dalagita dahil hindi siya sanay na makipag-usap ng heart-to-heart sa kapatid. May problema ka ba? Sa kabila ng tensyon, natawa si Graciela. Hindi ako, ikaw.
Ako, tungkol kay Blanca. Diniretso na niya ito. Sandaling natigilan si Simon. Pagkuway ngumiti ito at mabilis na bumalatay ang kirot sa mga mata nito. Ano ang tungkol kay Blanca? Sabihin mo sa kanya, umuwi na siya. Yayain mo na siyang pakasal. Total naman kahit na may asawa ka na. Alam kong di mo pa rin ako pababayaan. Siyempre naman, may fondness na sa mga mata nito. Pero bakit pumasok sa isip mo ang kasalan? Alam ko naman kuya Sinabi sa akin ni Charlie na kaya hindi mo niyayaya ang girlfriend mo ay dahil ako ang priority mo. Sabi niya, gusto mo daw masigurong mapagtatapos mo ako bago. Nakokonsensya ka? Putol ni Simon. Nangilid ang luha ni Graciela. I want you to be happy. Masaya naman ako, sabi nito. Kasi you make me proud. Mabait kang kapatid. Wala akong malalaking problema sa iyo. Pero nagka-problema ka kay Blanca. Hindi ikaw ang may gawa na yun. Ako, kasi ang totoo lang, aaminin ko sa iyo ngayon, Graciela. Nagpabaya din ako sa relasyon namin. Puro ako trabaho at dahil gusto mo akong buhayin ng mahusay. Hindi rin. Ang totoo niyan, puro ako trabaho kasi nasilaw ako sa powers. Promotion after promotion. Sige ako ng kayod. Kaya kakita mo, pati ikaw na pababayaan ko rin. Bumuntong hininga ito. Ipinarealize sa akin ni Blanca ang pagkakamali ko. Porehuli na ang lahat. Wala na siya. Pwede mo siyang sulatan. Wika ni Graciela. Pabalikin mo siya. Please, kuya. Hindi na pwede. Kasi kaya siya nag-abroad. Hindi lang para magtrabaho. Hindi ko to sinabi kay Charlie pero ang totoo niyan, mag-aasawa na rin siya. Shock si Graciela. Pero akala ko sabi ni Charlie mahal ka niya. Mahal nga akong sa mahal. Kaya lang kailangan ni Blanca ng financial security. Kasi ang nanay niya may cancer sa breast. Malaking halaga ang kailangan for operation. At kaya iyong ibigay ng pakakasalan niyang foreigner. In a way, nakadama rin si Graciela ng simpatya kay Blanca. Pero masanaig ang paghihimagsik nitong suportahan ng ina. Mas nagagalit siya dahil sinaktan nito ang kanyang kapatid. She don't deserve you. Luha ang sabi niya. Huwag mo siyang iiyakan, kuya. Dahil hindi ka deserve ng babaeng nagbebenta ng sarili. Hindi siya nagbenta ng sarili. Nagpakasal naman siya. Ganoon na rin iyon. Tinabihan siya ni Simon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman siya iniiyakan, diba? Pero naglasing ka. Minsan lang iyon. Hindi na mauulit. Nayakap ni Graciela ang kapatid. Nagulat ito dahil first time niyang ginawa iyon. First time rin niyang isinatinig ang pruweba ng damdamin niya sa kapatid. Mahal kita, kuya. Kahit di ko laging sinasabi, sana alam kong mahal kita. May kinig sa tinig ni Simon ang magsalita. Kahit hindi kita nasasamahan sa mga school function niyo na kailangan ng presence ko. Kahit di mo ko napagtatapatan ng mga problema mo, mula ngayon magsasabi na rin ako sa iyo. Hinawi nito ang buhok ni Graciela na naninikit sa basa niyang pisngi. Sige nga, sabi nitong nakatingin sa mga mata niya. Simulan mo ngayon. Wala naman akong problema. Biglang protesta niya. Os, wala kang crush kay Charlie? Nanunukso na ang ngiti nito. Nanlaki ang mga mata ni Graciela. Bigla siyang kinabahan na baka nakita ng kapatid kagabi ang paghahalikan nila Charlie. Sinabi niya sa iyo? Alanganing tanong niya. Hindi ha, nahahalata ko lang kasi Blue. Mingkang lagi kapag siya ang kausap mo. Sagot nito. O di ba crush ang tawag doon? Lihim na nakahinga ng maluwag ang dalagita. Hindi. Os, labang tawag ko ron kuya Simon. Unting-unting nawala ang kislap ng paninukso sa mga mata nito. Tapos ginulo ang buhok niya. Batang-bata ka pa. 14, pwede na ring ma-inlove. Pero di ko yun problema, kaya wag mo ring problemahin. Kasi sabi naman ni Charlie, kapag dalaga na ako at di nagbago ang feelings ko, liligawan niya na ako. At may pruweba na sa bagay na yun. Hindi nga ba't hinilikan niya nito kagabi? Teka nga muna, may himig na pagtawa sa boses nito. Nagtapat ka sa kaibigan ko. Nagbaba siya ng tingin. Cheap ba? I call it honest. As long na isa-isa lang ang liligawan mo ha, mong pagsasabay-sabay. Kuya naman And for the first time na sa history nilang magkapatid, feeling ni Graciela ay noon lang talaga sila nagkalapit ng totoo. Isang closeness na may lalim